Ngunit hanggang ngayon, tila kulang pa rin at patuloy ang laban ng mga kababaihan sa ilang issues ng diskriminasyon, karahasan at gender inequality. Ito ang nais na tugunan ng United Nations sa pagbalangkas nito ng 2030 Agenda for Sustainable Development. Sa ilalim nito, isinusulong ang Planet 5050 sa taong 2030 kung saan pantay na karapatan at oportunidad ang bukas sa lahat ng kasarian, mapalalaki man o babae. Hangad ng UN na kilalanin sa anumang panig ng mundo ang kakayahan ng kababaihan na mamuno at magkaroon ng boses sa lipunan. On International Women's Day, we reiterate the greater participation of women as an essential condition for the success of an inclusive Agenda 2030. The underrepresentation of women in decision-making bodies, gender-based violence, and unpaid care work are all structural barriers to gender equality. And ensuring the resilience of women in the face of adversity is key to achieving the Sustainable Development Goals. Dito sa Pilipinas, sa opinyon ng ilan, unti-unti nang nagbubunga ang mga kampanyang isinusulong para sa gender equality. Kumpara umano kasi noon, mas maraming kababaihan na ngayon sa bansa ang nabibigyang pagkakataon na makilahok sa paghubog ng lipunan. Mas maraming kababaihan ang nakakasabay sa kalalakihan. I think yes, because siguro mas maraming taong women that step up like in their own occupations and they're going after what they want. Ngayon, feeling ko po mas umigting po yung pag-release po ng advocacies for women and at the same time po for LGBT. So para po yung society po natin today, yung pagtingin po niya sa bawat gender is ganun na po ka just and fair. Sa kabila nito, marami pa rin ang hindi kumbensido at naniniwalang malayo pang makamit sa bansa ang gender equality. Wala pa. Mahirap kasi nandiyan pa rin yung religious meron pa rin discrimination lalo na sa mga churches. Wala pa. Ano pa yung kulang? Yung opportunities sa jobs and yung parang masyado pang parang ginagawa pang domesticated masyado yung women. I mean, dapat equal yung opportunity. Kailangan talaga ng awareness, lalo na kasi para sa akin, mahalaga maging aware tayo ng ano man nangyayari ngayon, mga nagbabago na sa international scene para sa pag-empower ng mga babae at sana i-apply yun dito in terms of policies. Kahit nga mga kalalakihan, pansin din ang hindi pa rin pantay na pagtingin ng lipunan sa mga kababaihan. Kailangan ba ang babae ay subversibo sa lalaki? Siguro kailangan pa rin natin matanggal yung ganung pagtingin sa ating lipunan at doon lang natin talaga ma-attain yung totoong pagkakapantay-pantay ng kababayan sa kalalakihan. Kung tayo ang bumubuo ng lipunan, ibig sabihin, sa atin lang rin talaga nakasalalay ang sagot kung kailan nga ba magpapantay ang pagtingin natin sa bawat isa. Mary Ann Bastasa, News Team 13.